Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's video sa politics tayo guys. Inday Sara, wala daw planong tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Kaya sabi ng netizen, hindi nga. Gas-gas na yan. Kumita na yan noong 2016 pa hanggang saka noong 2025. So, yan ang mga reaksyon ng ating netizen. Lumabas kasi sa balita, guys, na wala na daw siyang planong tumakbo. Di ba? Wala na daw planong, wala na siyang ambisyon. Wala siyang ambisyon na tumakbo bilang presidente sa 2028 election. So, totoo kaya to guys, talagang nambubutol din ba sa kanya ni BBM natin, di ba? Nambubudol ba? So, kasi alam naman natin guys na sinabi nga itong ni Duterte na nung nakaraang araw, sabi ko nga kay Inday, anak ko, sabi niya, huwag ka nang tumakbo, ayahan mo na yan sila, bigay mo na yan ng bayan natin. Yung Martin Romualdez, di ba? Okay na tayo, naging presidente ako, naging vice president ka. Di ba? Si Pulong congressman, si Baste mayor ng Davao din, di ba? So, okay na tayo, sabi niya, di ba? Pero ang totoo niyan, dynasty sila guys. Pamilya sila ng dynasty, hindi nila mabitawan yung kapangyarihan. Tapos sasabihin niya ngayon, wala daw siyang ambisyon. Di ba? Hindi nga mabitaw-bitawan yun eh. Nung nasa Davao si Digong guys, 3 term siya ng pagka-mayor, nanalo siya. So, nung matapos na siya, hindi siya pwedeng tumakbo, naging vice mayor siya ni Sara. So, si Sara, mayor, ang tatay niya vice. So, nasaan yun ang check and balance dyan, di ba? So, kasi kaharian naman nila yan, kaya talagang walang nakakapalag dyan. Ginagawa nila kung anong gusto nila. Tapos, sasabihin niya ngayon, wala na daw siyang planong tumakbo sa 2028. At nakita rin natin yan guys. So naniniwala ba kayo guys? Nakita rin natin noong 2016, 'di ba? Na hindi makapag-decide si Duterte, 'di ba? Sabi niya hindi tatakbo ng pagka-presidente. Pero no last 2 minutes, 'di ba? Nag-substitute siya kay DILG Secretary Anyo, 'di ba? Na kanyang ginawang secretary na tumakbo sa kanyang partido. Kalaunang pinalitan niya, siya yung tumakbong bilang presidente ng PDP laban. Maalala niyo yan guys, di ba? Sabi niya siya tatakbo tapos tumakbo siya. Naulit muli guys, kay Sara, di ba? Noong 2022, nag-file na yan guys ng certificate of candidacy sa Davao bilang mayor ulit. Di ba? Dapat mag-mayor ulit siya. Pero ganun din, last 2 minutes. Nagpa-substitute naman sa tumakbo bilang vice president ng Unity noong 2020. So, 2022. So, dito pa lang, makita natin na hindi mo pwedeng panghawakan ng kanilang mga salita. Sa salita, iba sa ginagawa. Kasi, di ba, makikita mo yun eh, kahit anong salita niya, kung kilos niya, yung action niya, iba dun sa sinasabi niya, kasinungalingan yun. Hindi yun totoo, di ba? Kaya nga walang naniniwala dyan. Kasi at nung pag-upo niya, ayaw yung tumakbo vice president, di ba, yung si Sara, pag-upo niya ng June 30, di ba, nanumpayan sila. Pagdating ng July, August, after 2 months, nag-request na siya kaagad ng confidential fund ng 250 million, di ba? Ang na-approve lang 125 million na kanyang ikinadali yung controversial fund na confidential fund nga, di ba? So, nakita natin ayaw tumakbo pero kumuha kagad ng budget, di ba? Hindi niya hinintay na matapos na lang muna yung taon, nag-request na lang sana ngayong 2023. Di sana wala sa problema ngayon. Pero huli na lahat, sira na sa taong bayan. Lahat ng survey, bumagsak na siya, di ba? Kasama na si Digong. Wala, hindi mo pwedeng panghawakan. Kaya nga, ito yung laman ng balita guys. Basahin na muna natin sa Inquirer.net. Nagsabi dito, VP Sara Duterte says she has no ambition to run for president in 2028.
So, malinaw, di ba? Wala daw siyang plano o ambisyon na tumakbo. Pero ang sabi niya dito, the Vice President added that her plans for the future would be up to God. So, nasa Diyos na lang daw kung matatakbuhin siya o hindi. Lahat ng ginagawa natin, everything we do, we can only plan. But it will truly be God's plan that will prevail, she added. So, may pasubali pa siya, guys, di ba? Na kahit daw ayaw niya, kung plano naman ng Diyos, tatakbo siya. So, pwede naman yun kasi gano'n naman talaga kahit hindi ka naman tumakbong vice president o president o kahit na anong plano mo sa buhay kung gusto ng Diyos, kung gusto nga ng Diyos. Pero dapat huwag ka naman magsalita ng gano'n na parang nambubudol ka, di ba? Kasi sinasabi mo, di ko tatakbo tapos nagsasabi ka ng baka may plano sa'yo, di ba? So, dito, hindi mo talaga kayang panghawakan. Kasi nga kung talagang ayaw niyang tumakbo, bakit nung tinanggalan siya ng 650 million na confidential fund, nanggaliiti siya. Sinabihan pa niya na ang kumakalaban sa confidential fund ay kalaban ng bayan, di ba? Di ba? Tapos nagsumbong sa tatay niya, ang tatay niya naman umatake sa kamera. Particularly kay Martin Romualdez. Kasi kung talagang wala ng planong tumakbo yan, hayaan na lang din, di ba? Gawin na lang ang trabaho niya bilang Vice President. Actually, di ba, kahit si BP Lenny naman, di ba, ginawa naman niya ang trabaho niya nang walang confidential fund. Pero siya talagang pinaglaban niya talaga hanggang sa nabaon na siya nabaon, nadurog na siya ng nadurog. Tapos binitawan lang din kalaunan, sumuko din siya sa mga kumakalaban sa confidential fund. Alright? So, kayo guys, ano sa tingin nyo? Malaya kayo mag-comments guys. Sa tingin nyo talagang ayaw ba talaga itong tumakbo? Wala na sa plano niya. Magtatapusin na ng pagka-BP niya o nambubudol lang siya guys. Kayo guys, uso ngayon salitang budol nanggaling yan sa mga BBM supporter, di ba? Sa tingin nyo ba, hindi na tatakbo ito sa 2028? So, kung ganun pala, hindi na siya tatakbo, o anong gagawin niya sa mga DDS vloggers nila at mga supporter? Ipaglalaban pa ba siya? Kasi yan ang laging bukang bibig nila. Si Martin Romualdez, maaga nangangampanya, di ba? May EPAL, kahit saan, namimigay sa DSWD, mga ganyan, di ba? Inaano nila. Lahat ng tumitira sa confidential fund, talaga mong nire-respakan nila. So, paano na kayo mga DDS vloggers at supporter? Hindi na pala tatakbo si Sara, di ba? Wala na silang pagtatanggol. So, kung ako sa inyo, magbalik loob na lang kayo. Ayaw na pala tumakbo ng manok nyo sa 2028. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po.